Maaga pa lang ay gising na si Nelia. Hindi dahil masipag siyang bata, kundi dahil hindi siya makatulog ng maayos kapag naiisip niyang may pasok na naman kinabukasan. Parang sanay na siyang laging may kaba bago humarap sa mundo. "Gising ka na naman ng maaga, Nelia," bulong ng nanay niya habang nag-aayos ng mga bagong labada. "Matulog ka pa." Tumango lang si Nelia, pero alam niyang hindi siya makakatulog ulit. Masyado nang sanay ang isip niya na laging nakaalerto. Laging may bantay sa sariling isip, laging handa sa posibleng pang-aasar. Humiga siya ulit, pero imbis na pumikit, nakatingin lang siya sa kisame. Nakalutang ang manipis na tela na nagsisilbing kisame nila. Sa yero nila na sobrang init kapag umaga. Kung minsan, kapag uulan ng malakas, pumapasok ang tubig, bumabagsak diretso sa gilid ng kama nila. Noong maliit pa siya, katabi niya ang kanyang mga kapatid sa banig. Pero ngayong malaki na siya, kahit papaano ay mayroon na siyang sariling kutsyon. Ang simpleng bagay na yon ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto rin niyang magsumikap. Kahit elementary pa lang si Nelia noon, ramdam na niyang kailangan niyang baguhin ang buhay nila. Pero paano siya magsisimula kung bata pa lang, tinawag na siyang pangit? "Ayun na siya, si pangit!" Boses agad yon nang walang hiyang si Azzy. Hindi pa man siya nakakalapit sa gate ng paaralan, naririnig na niya ang mga unti-unting sumisipol at sumasabay sa bawat hakbang niya. Malakas na tumawa si Azzy. "Uy, papasok ng pangit! Ano ba yan? Di ba nauubusan ng tagyawat?" Hindi pa man siya tumatama sa sikat ng araw, ramdam na niya ang init sa mukha. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa hiya at init ng ulo. Pinili na lang niyang yumuko. Mas mabuti na ang nakikita ng mga ito ay ang buhok niya na malinis at mahaba kaysa ang buong mukha niya. Kaso, walang paawat si Azzy. Nag-effort pang yumuko para magkatinginan sila. "Huwag mong itago ang mukha mo. Bakit ganyan ang ilong mo, Nelia? Para kang tangkay ng saging." Hindi sumagot si Nelia. Hindi rin siya tumingin. Sinanay niya na ang sarili na huwag lumaban. Mas nakakasakit kasi kapag nagre-react siya. Sa iba, ganoon siya. Pero pagdating kay Azzy, para bang nakabisado na nito kung saan titirahin ang inis niya. Tinulak niya ang noo nito. "Azzy, wala akong panahon sa'yo. Lumayas ka sa harap ko kung ayaw mong sapakin na naman kita." Tawang-tawa si Azzy na para bang bigla niyang pinaganda ang mood nito. "Bakit? Bibigyan mo na naman ako ng black eye. Okay lang, gwapo pa rin naman ako kahit may black eye, di ba? Pasalamat ka, hindi kita sinusumbong sa guidance." Napairap si Nelia at nagpatuloy sa paglalakad. "Hindi ka nagsusumbong kasi alam mong dehado ka rin. Isusumbong ko lahat ng pang-aasar mo, Azzy." Kung pwede lang sana siyang hindi huminga, ginawa niya na. Hindi naman siya sobrang binubuli. Tinatawanan pero hanggang doon lang. Mas malakas mang-asar sa lahat si Azzy. Tanggap naman ni Nelia ang kanyang sarili, pero alam niya rin na iba pa rin talaga kapag maganda ang isang babae. Mas maraming advantage at mas palaging pinipili. Idagdag pa na mahirap magpaganda para kay Nelia. Dahil hindi naman sila mayaman. Mahirap lamang ang kanilang pamilya. Labandera at nangangatulong ang kanyang ina. Ang tatay naman niya, kargador lang sa palengke sa bayan. Wala silang kahit na anong ipagmamalaki, kaya palagi siyang pinaaalalahanan ng kanyang ina. Na kapag mahirap ang buhay, ingatan niya na lang ang ugali, na ang pagiging mabuti ang magiging kayamanan niya. Pero paano niya ba magiging kayamanan yon kung sadyang may mga malulupit sa mundo? Pagdating sa classroom, mabilis niyang inilabas ang Baby Johnson's powder at suklay sa bulsa niya.
palagi yung nandoon dahil nga palagi talaga siyang conscious sa kanyang sarili. Gayunpaman, kahit magpahid pa ng marami si Nelia, hindi pa rin sapat para takpan ang acne scars at nangingitim na marks sa mukha niya. Habang recess, pinili niyang kumain sa science garden na malapit sa school. Malapit ang stage kaya nakikita niya ang mga schoolmate niya na kasali sa search for Mr. and Miss TNHS. Puro magaganda ang naroon at may pera. May pictorial kasi ang mga ito at may rehearsal na rin. Paano kaya maging ganon? Paano kaya magising na maganda? Paano kaya kung hindi ka nilalait? Tanong niya sa sarili habang ngumunguya ng baon niyang tinapay. Hindi niya alam, pero gusto niyang malaman. Sa loob-loob ni Nelia, nangungusap ang isang bahagi ng puso niya. Gusto niyang magbago, kahit hindi niya alam kung papaano. Ayaw niya ng tawaging pangit. Nagdadrama siya roon nang biglang may malaking kumagat sa tinapay niya. Napakagat pa nga sa kanyang daliri. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Azzy nang inunguya ang kanyang baon, na para bang patay gutom ito kung mangurakot ng pagkain niya. Alam niyang may kaya ang pamilya nito at 200 ang baon kada araw. Pero talagang alam ni Nelia na gusto lang siya nitong asarin. Sarap! Patawa-tawa pa ang kumag. Anong palaman yun? Itlog na may mayonnaise. Grabe. Ang sarap talaga kapag baon ng iba. Hindi Hinawakan niya ito sa batok at pilit pinalulon ang natitirang tinapay sa kamay niya. Sige, kumain ka pa. Masarap? Patay gutom ki. Muntik nang masamid si Azzy sa ginawa niya. Pero nang makabawi, malakas namang tumawa habang nakatingin sa kanya. Mabilaukan ka sana. Visit? Mariin niyang sabi bago ito tinalikuran. Ganoon lang umikot ang high school life niya. Aral, bahay, pag-aasar ni Azzy at pagiging insecure sa itsura niya. Grabe, Bes, parang dami mo lalong tagiyawat, sabi ni Teresa habang nakatingin sa mukha ni Nelia. Pinagmamasdan nito ang mga maliliit na namumula at nangingitim na pimple na kumakalat sa noo at pisngi niya. Napabuntong hininga si Nelia at ibinaba ang tingin. Ewan ko ba? Siguro sa lahi na namin. Kasi yung tito ko, tagiyawatin na talaga. Ang dami-daming mamamana, yun pa talaga. Saka, malinis naman ako sa katawan. Ginawa ko rin yung pamahiin ng mga matatanda na ipunan sa mukha yung unang pinagreglahan para hindi magkaroon ng tagyawat. Kaso, wala pa rin. Feeling ko, baka allergic ka rin sa kung ano, sabi ni Teresa, halos may pag-aalala sa boses. Dapat, napapacheck up ang mga ganyan. Napangiwi si Nelia. Ano? Papaderma ko. Hirap nga kami sa buhay. Isang kahig, isang tuka. Typical na healthcare nga. Wala kaming pantustos. Pang-derma pa kaya. Totoo naman kasi yon. Sa hirap ng buhay nila, kaartehan lang ang magpakonsulta sa dermatologist. Baka kapag sinabi niya yon sa kanyang tatay, palayasin pa siya nang wala sa oras. Hindi ba pwedeng kahit minsan lang mag-ipon ka? Tanong pa ni Teresa na para bang mura lang ang magpadoktor. Hinawakan niya ang kanyang buhok at pinisilang dulo. Mahirap maging maganda kapag walang pera, Teresa. Hindi ako tamad mag-ayos, pero tingnan mo, pangit pa rin ako. Naartehan hanggang iba sa akin sa sobrang linis ko. Pero sinasabi nilang feeling ko lang kasi hindi naman daw ako maganda. Mabuti na lang, matalino ako kahit papano. Tumigil si Teresa sa tabi niya at hinawakan ang kanyang balikat. Bes, hindi lang naman sa mukha nasusukat ang ganda. Alam mo yon, pero naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nakakainis talaga kapag kahit sinikap mo, parang kulang pa rin.
Huminga si Nelia ng malalim at sinulyapan ang maliit na salamin. Napansin niya ang mga pulang marka sa pisngi niya. Mga tagyawat na tila nagtatagisan kung sino ang magtatagal sa kanyang mukha. Nakakainis lang, Bes. Lalo na kapag nakikita mo yung ibang babae dito sa school o sa paligid natin. Mukha silang walang mali sa katawan nila. Ang ganda ng balat nila. Parang hindi nila pinaghirapan. Pero sa akin, grabe. Minsan, kung ano na lang ang pinahid ko. Walang pera kaya umaasa na sa mga organic. Tumago si Teresa at umupo sa gilid niya. Alam mo, Bes, kahit ganito, may charm ka pa rin. Hindi lang mukha ang nakikita ng mga tao. Yung personality mo, yung talino mo, yung paraan mong makipag-usap, yun ang hindi matutumbasan ng kahit anong pimple o tagiyawat. Bahagya siyang natawa sa kanyang kaibigan. Malumanay itong magsalita dahil anak ng pastor. Maganda, mabait at maraming nagkakakrush. Kapag nagsasalita ito, kahit napapangiwi siya, nahihirapan siyang kontrahin. Ngumiti si Nelia, ngunit may halong lungkot sa mga mata. Salamat, Teresa. Pero minsan, gusto ko lang din maging normal. Hindi masyadong tumutok ang mga mata ng tao sa utak ko o sa mga ginagawa ko, kundi sa itsura ko lang. Parang lahat ng kababaihan, sa mukha sinusukat ang halaga nila. Sasabihin nilang mas mahalagang beauty inside, nek-nek nila. Hanap pa rin naman nilang maganda kasi mas pleasing yun sa mga mata. Nakangiti si Teresa at bahagyang napaisip. Siguro, pero Bes, isipin mo rin, marami rin naman ang humahaga sa'yo, hindi dahil sa mukha mo lang. Yung mga tao sa paligid mo, alam nila kung gaano ka kabuti, kung paano ka magpatawa, kung paano ka magbigay ng tulong sa iba. Lumipas pa ang mga buwan, taon at talagang tinanggap niya sa sarili na pangit siya. Nang sumapit ang JS Prom, hindi siya sumama. Bukod sa wala siyang pera, puro magaganda lang din naman ang mapapansin doon. Tutulungan niya na lang ang nanay niya sa mga trabaho nito. Bakit hindi ka sumama sa JS Prom, Nelia? Tanong sa kanya ni Azzy, nakaupo sa folding chair nito habang nanunood sa kanila ng kanyang nanay na maglaba. Anak kasi ito ng amo ng kanyang ina, kaya kahit asungot ito sa kanyang buhay, no choice na talaga. Bahagya siyang napairap. Ayokong sumama. Napalingon ang nanay niya sa kanya. Gusto nga sana namin siyang isama. May nahiraman na kami ng gown para sa kanya ayaw niya talaga. Azzy, ikaw, bakit hindi ka sumama? Tumawa si Azzy. Hindi ko rin po trip. Wala ako sa mood. Break na rin po kasi kami ng girlfriend ko. Kaya wala nang thrill. Tumawa rin ang ina ni Nelia. Pwede ka naman sigurong magsayaw ng ibang babae. Sinamaan niya ito ng tingin. Alam niya ang ugali ni Azzy. Boring para rito dahil walang babaeng malalamas. Nakakailan ng girlfriend si Azzy kahit high school pa lang sila. At ang mga ginawa nitong girlfriend, yung mga babae sa school nila na kilala talagang open-minded at playgirls sa mga ganoong bagay. Kaya minsan, ayaw niyang kausap si Azzy. Tipikal kasi itong mapusok na binata na mas pinapagana ang ulo sa baba kaysa sa taas. Nang tumungtong na sa senior high si Nelia, ramdam niya agad ang pagbabago sa mundo sa kanyang paligid. Mas matanda, mas maingat at mas alam na niya kung paano umiikot ang buhay. Natutunan niyang magplano, mag-ipon at kahit paano, unti-unting pinalawak ang sarili niyang kaalaman. Isa sa mga natutunan niya ay ang mundo ng makeup. Isang bagay na noon ay hindi niya naiintindihan. Hindi siya marunong pero gusto niyang subukan. Kaya kahit mumurahin lang, nag-iipon siya ng barya para makabili ng lipstick, blush at maliit na eyeshadow. Isang umaga, nagdesisyon siyang subukan bago pumasok sa school. Nakausap na niya sa harap ng salamin. May maling tone ng foundation, hindi pantay ang blush, at medyo masyadong makulay ang lipstick.
Tumitig siya sa sarili ng matagal. Okay na ba to? Ganito ba mag-makeup? Ngunit gaya ng inaasahan niya, hindi nakaligtas sa mata ni Azzy yun. Nagkataon na magkasabay sila sa pagsakay sa tricycle papunta sa school. Nang makita siya nito, malakas na napatawa si Azzy. Grabe, Nelia. Para kang clown. Ano ba yan? Bakit ganyan ang ayos mo? Nakikita niya ang Adam's apple nito at parang gusto niya ng gilitan sa leeg. Huwag kang tumawa. Napahawak na si Azzy sa tiyan sa sobrang pagtawa. Tingnan mo yung blush mo. Parang kamatis ang mukha mo. At ang lipstick, hindi bagay sa'yo. Lampas pa. Naiirita si Nelia at sinuntok ang braso ni Azzy. Huwag mo akong pagtawanan. Pinaghirapan ko to. Bakit? Lalaki ka naman na. Wala kang alam sa makeup. Lalaki ako at wala akong alam sa makeup. Pero marunong akong tumingin. Kaya sinasabi ko na sa'yo na mas lalo kang naging pangit sa makeup mo. Hindi ganyan mag-makeup ang ate ko. Sagot ni Azzy at ginalaw-galaw pa ang mukha niya. Malakas niyang hinampas ang kamay nito. Hindi ito matigil kakatawa habang nasa loob sila ng tricycle. Pinaghirapan ni Nelia ang makeup na yon, pero napilitan siyang kunin ang maliit na salamin at panyo. Mariin niyang pinunasan niyon para matanggal. Agad namang humawak si Azzy sa kamay niya. Teka. Huwag mo munang punasan yan. Kitang-kita ko na nasasaktan ka. Namumula ng mukha mo. Natahimik si Nelia sa sinabi nito at nakaramdam ng kakaibang emosyon. Medyo nagulat siya na nag-aalala ang binata sa kanya. Napilitan siyang huminga ng malalim at ibinaba ang panyo. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, bumaba sila sa malapit na convenience store. Halika, bibili tayo ng wipes. Linisin mo muna yung mukha mo, sabi ni Azzy at hinila agad siya papasok. Nagulat si Nelia. Hindi niya inaasahan na bibilhan siya ng wipes ng binata. Ha? Ikaw? Bibili ka para sa akin? Oo naman, dahil gumagawa ka na naman ng paraan para madagdagan ang ikakapangit mo. Sagot ni Azzy at may halong biro at pagiging seryoso. Mabilis na dumampot ng wipes si Azzy. Nang mabayaran nito sa counter, inaya na siyang umupo sa tapat ng lamesa roon. Sinimulan ni Nelia na punasan ang kanyang mukha. Habang naglilinis, biglang nagsalita si Azzy. Dahan-dahan lang. Ayoko nasasaktan ka. Siguradong dadami na naman ang butlig sa mukha mo. Alam mo, hindi na kailangan ng makeup na to. Wala namang magbabago eh. Pangit ka pa rin. Napailing si Nelia at hindi makapaniwala. Alam mo, hindi ko talaga alam kung matutuwa o magpapasalamat ba ako sa ginagawa mo. Bakit hindi mo nalang hinayaan na pumasok akong pangit? Bakit mo pa ako tinutulungan dito sa makeup ko na pinagtatawanan mo? Umismid naman si Azzy. Gusto ko lang na ako lang ang makakita. Hindi ko gusto na may iba pang humuhusga sa'yo. Ako lang dapat. Asar na asar si Nelia sa sinabi nito. Ngunit hindi niya maalis ang bahagyang pasasalamat sa binata. Buwisit ka talagang kumag ka. Ngunit kahit asar siya, naramdaman niya ang kakaibang init sa dibdib. Pakiramdam niya ay naiintindihan naman siya ng binata. Si Azzy na simula pa noon ay numero uno niyang kaaway. Ang parehong tao na nagbibiro at nangaasar sa kanya ang nagpakita ng kabutihan na hindi niya inaasahan. Simula ng araw na yon, mas pinag-aralan niyang mag-makeup. Nanonood siya ng mga video tutorial para lang matuto siya. Sa loob ng ilang linggo, natutunan niyang maghalo ng kulay, magtimpla ng foundation kahit mura at hindi pantay. At kahit papaano, nakikita niya ang pagbabago sa sarili. Hindi siya maganda, pero parang sa kauna-unahang beses, may kontrol siya sa mukha niya. May dahilan para tumingin sa sarili at ngumiti kahit maliit. Ngunit kasabay ng saya, may kasamang guilt.
Bawat gamit na binili, pera ng pamilya niya ang ginamit. Pera ng nanay at tatay niya. Pinagpapaguran sa bawat araw. Kahit pasabihin niyang inipon niya yon mula sa kanyang mga baon, nagigilty pa rin siyang gastusin sa mga bagay na hindi naman sobrang halaga. Isang araw, habang nasa tahanan sila ng mga Ramirez, bahagya siyang nagulat nang lumapit sa kanya ang ate ni Azzy na si Sofia. May dala itong maliit na pouch. Gusto ko lang sanang i-share sa iyo to. Tingnan mo, baka magustuhan mo. Napansin ko kasi na nagme-makeup ka. Saka naiwan mo sa kusina ang mga gamit mo. Nakita ko ang mga makeup na ginagamit mo. Mga mumurahing brand at hindi maganda sa balat. Marami naman akong stock ng makeup kaya bibigyan kita. Kapag naubos, humingi ka lang ulit sa akin. Natigilan si Nelia at tinanggap yon. Nang buksan niya, nanlaki ang mga mata niya nang makitang napakaraming makeup nun. Salamat. Salamat po Ate Sofia. Napangiti ito. You're welcome. Itapon mo na yung mga mumurahin mong makeup. Baka mas lalo pang lumala ang mukha mo ron. Nang makauwi, binuksan ni Nelia ang pouch. May kulay na lipstick, malaking eyeshadow palette, brush at maliit na compact at kung ano-ano pa. Kumpleto yon katulad ng mga nakikita niya sa video tutorial. Grabe, ang dami at ang gaganda. Tuwang-tuwa niyang sabi. Sinubukan niyang lipstick. Hindi tulad ng dati, mabango ang amoy at may kakaibang pakiramdam sa balat. Naglakad siya papunta sa salamin at dahan-dahang tinitingnan ang sarili. Ang ganda! Bagay sa tone ko yung lipstick. Bulong niya at hindi na talaga maalis ang ngiti. Lumipas ang mga araw, unti-unting nagbabago ang pang-araw-araw na mundo ni Nelia. Hindi man siya nagkaroon ng mamahaling makeup, sapat na kay Nelia ang mga bigay ni Sofia na ate ni Azzy para makapagsimula. Para sa kanya, parang regalo yon mula sa langit. May maliit na pouch si Nelia na pinaglagyan ng blush, maliit na eyeshadow palette, isang manipis na eyeliner, at 2 lipstick na halos paubos na. Sa tuwing uuwi si Nelia mula sa school, hindi na siya dumediretso sa bahay. Kadalasan, dumaraan muna siya sa bahay ng mga Ramirez para matuto. Hindi rin siya mahirap pumunta dahil doon naman nagtatrabaho ang kanyang ina. Ang alam nito, magkaibigan silang dalawa ni Azzy. Sa bahay, tinuturuan siya ni Sofia na gumamit ng makeup. At syempre, palaging may audience. Walang iba kundi si Azzy na pinakamaingay, pinakamakulit at pinakanakakainis magbiro. Uy, Nelia, ang kapal naman yata ng kilay mo. Parang sinlaki ng ahas sa ilog. Sigaw ni Azzy mula sa sofa habang nakahiga. Hawak ang cellphone pero paminsan-minsan ay sumusulyap. Napairap si Sofia. Azzy, tumahimik ka nga. Kung hindi ka marunong tumulong, huwag ka namang ialam. Tinatawanan ko lang naman ate. Sagot ni Azzy. Sa kasi Nelia yan, hindi nagaganda yan. Nakaupo siya sa isang maliit na stool. Hawak ang maliit na salamin habang si Sofia ay pinapakita kung paano ilagay ang blush. Wala na siyang pakialam kay Azzy. Immune na siya sa mga pag-aasar nito. Ganyan? Pabilog? Pabilog po ba? Tanong ni Nelia. Halos idikit ang salamin sa mukha dahil kabado. Oo, wag mong masyadong madiin. Para lang may natural na kulay. Hindi yung parang sinampal ng nanay mo. Sabi ni Sofia sabay tawa. Napangiti si Nelia kahit kinakabahan. Pasensya na po ate. Hindi pa ako marunong. Ganyan din naman ako dati. Nag-aral lang din ako. Saka alam mo, minsan sideline ko rin talaga. Pero mga kaklase ko lang ang mini-makeupan ko. Pero ikaw, pwede mo ring maging racket yan. Para kahit paano makatulong ka sa parents mo at matustusan ang pangangailangan mo. Napangiti naman si Nelia. Yun nga rin ang naiisip niya. Gusto niyang matutong mag-makeup
para makahanap ng pwedeng kliyente. Kahit mga maliliit na estudyante lang o magme-makeup siya sa graduation, malaking bagay na sa kanya yon. Mula sa sofa, narinig na naman niya ang boses ni Azzy. Ate, kahit turuan mo yan ng buong taon, hindi pa rin gaganda yan. Azzy! Sigaw ni Sofia. Asar ka ng asar kay Nelia. Crush mo ba to? Agad na nayamot si Azzy. Ate, nakaka-offend naman ang tanong mo. Alam mo may girlfriend ako ngayon. Tinawanan lang ni Nelia yon. Ate Sofia, magkaaway po talaga kami niyan. Hayaan nyo na po. Magkaibigan minsan pero madalas po talagang magkaaway. Napailing na lang ang kapatid ni Azzy. Pasensya ka na sa kapatid ko. Kulang kasi sa pansin yan. Kahit nga kaming magkakapatid, naasar sa ugali ng mokong na yan. Napakababaero pa. Sana makabuntis para magtanda. Umismid si Azzy, pero hindi maitago ang bahagyang ngiti. Nagpatuloy ang mga ganong routine. May mga araw din sila lang din ni Sofia. Wala si Azzy sa bahay kaya malamang ay nakikipag-date ang binata sa girlfriend nito na bago. Alam mo, Nelia, sabi ni Sofia habang tinatali ang buhok nito ng mahigpit. Wala ka bang pangkulot? O wala po. Minsan po kapag matagal na tinalian, nagkakaroon naman ng kaunting kulot. Tumawa si Nelia ng mahina. Pagising ko po kasi may alon-alon na. Ah, ganon? Pwede natin subukan yan. Iba natin ng mahigpit. Tingnan natin mamaya kung gaganda ang bagsak. Lagyan na lang natin ng spray para tumigas at magtagal ang kulot. Inikot pa nito ang buhok ni Nelia sabay tinali ng mahigpit. Napaaray si Nelia. Minsan, tiis ganda, sabi ni Sofia. Mula sa pinto, nagsalita na naman ang salot na si Azzy. Tiis ganda? Wala namang ganda. Gusto mo talagang masapak? Banta ni Sofia sa kapatid nito. Bakit ang aga mo? Akala ko may date ka. Napabuntong hininga ang binata. Wala, nag-break kami. Boring. Lakas ng toyo. Palaging naghahanap ng away. Tinawanan na lang ni Nelia yon. Sa totoo lang, hindi na siya napipikon sa mga banat ni Azzy sa kanya. Kasi alam niya naman ang katotohanan na ang mga makeup na yon ang bagong tuwa niya sa sarili ay dahil din kay Azzy. Hindi man umamin ang binata, ramdam ni Nelia na si Azzy ang nag-udyok sa atin nito. At yon ang hindi niya makakalimutan. Subalit kahit madalas naman siya sa mga Ramirez, hindi niya pa rin nakakalimutan na tumulong sa kanyang ina. Kahit naka-makeup at sumusubok na magkulot ng buhok, tumutulong pa rin siya sa paglilinis doon. Gaya na lang isang araw, nagkukusko siya ng bowl at sahig sa banyo. Nadjejeb sa Cornelia, lumayas ka muna dyan, pangit. Sabi sa kanya ni Azzy. Agad siyang humarang sa pinto. Sa taas ka na tumae, sira ulo, kalalagay ko lang ng Domex sa bowl ninyo. Paglingon niya rito, laglag ang panga habang nakatingin sa kanya. Anong itsura yan? Ha? Bakit? Tanong niya rito. Tinuro ni Azzy ang mukha niya. Magkukuskus ka lang ng kubeta. Bakit ganyan ka? Kaganda? Natatawang tanong ni Nelia. Umismid naman ang binata. Kapangit! Bilisan mo na ngang magdinis dyan. Nakakainis. Tinawanan niya lang ito nang nagmamadali itong umakyat sa second floor. Nang muling bumaba si Azzy, nanggugulo na naman ito sa kanya. Ginulo pa ang kulot niyang buhok. Muntik niya na tuloy itong maisubsob sa bowl na may Domex. Tinatawanan siya ni Azzy na para bang pleasure dito na masaktan siya palagi. Kaya ang sarap mong asarin eh. Palagi kang napipikon. Nakangising sabi pa nito. Pinagpatuloy na lang ni Nelia ang paglilinis. Tinulungan naman siya roon ni Azzy na magkuskos ng mga pader. Kaya kahit paano, natahimik naman silang dalawa. Maya-maya ay huminga siya ng malalim. Azzy,
Bakit? Sagot ng binata at nagsisimula ng isirit ang bidet sa pader. Thank you ha. Nagtaas ng kilay si Azzy. Saan? Alam ko naman, ikaw ang nagsabi kay Ate Sofia na nabigyan ako ng makeup. Nanlaki ang mga mata ng binata. Sino nagsabi? Hindi Ngumiti si Delia at bahagya itong hinampas ng tabo. Alam ko naman. Salamat. Dinidinay mo pa? Hindi nga. Pero namula naman ang mga tenga ni Azzy. Hindi naman big deal yun. Nginitian niya ito ng matamis. Pero sa akin, big deal yun. Malaking bagay yon kay Nelia dahil nagbago ang tingin niya kay Azzy. Kaya kahit madalas silang magkaaway, para sa kanya, magkaibigan na talaga silang dalawa. Nakatapos si Nelia sa senior high. Kapag nakikita niyang masaya ang kanyang mga magulang, mas natutuwa siya lalo na magsika pa. Gusto niyang lumaban para sa kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng graduation, nagsimula na ang totoong laban. Hindi naman kasi kayang tustusan agad ang pagkukolehiyo niya. May mga kapatid pa siyang sumunod sa kanya. Kaya pinili na muna niyang magtrabaho para sa pamilya at para makapag-ipon na rin. Tumatanda na rin kasi ang kanyang ina at ama. Mga kapatid na nag-aaral at nangangailangan ng suporta. Kaya walang pagpipilian si Nelia kundi magsikap at magkaroon ng sariling diskarte. Nagtrabaho siya ng maigi at kung ano-anong trabaho ang pinasok niya. Naging part-time sa convenience store, online affiliate at kung minsan ay tumatanggap ng mga kliyente. Kahit mura lang ang singil. Hindi naman kasi siya professional at malaking bagay sa kanya na may nakukuha siyang client. Saan ka pupunta? Tanong ni Azzy sa kanya nang mapadaan siya sa bahay ng mga ito. Nagulat siya nang makita si Azzy. Ang alam niya kasi nasa Mindoro ito para mag-training dahil gusto na maging seaman. Nagulat siya na nakauwi na pala ito. Nakakagulat ka naman, sabi ni Nelia at medyo nahihirapan sa mga dala niya. May clients ako ngayon, may aayusan akong bride sa kasal, saka mag-bake up din ako sa mga bridesmaids niya. Napatingin si Azzy sa mga dala niya. Alam mo, bakasyon ko ngayon. Makikipag-inuman ako. Pero nagbago ng isip ko. Sasamahan na lang kita. Teka lang, ilalabas ko lang ang order ni Papa. Bago pa siya makatanggi, pumasok na ulit sa loob ang binata. Napabuntong hininga na lang si Delia. Ang totoo, ayaw niya na rin kasing masyadong mapalapit kay Azzy. Alam niyang kaaway niya ito simula elementary, pero mabilis siyang nahulog ng pakitaan ng maganda. Kaya yon at may lihim na siyang pagtingin na alam ni Nelia sa kanyang sarili na hindi niya kailanman aaminin. Hindi siya aamin dahil pagtatawanan lang siya nito. Bukod doon, alam niyang hindi katulad niya ang tipo ni Azzy. Kaya pinapaalalahanan na lang ni Nelia ang sarili na palaging pigilin ang paghanga. Natatakot siyang lumalim pa yon hanggang kaibigan lang naman ang trato sa kanya ni Azzy. Hindi mo naman ako kailangan samahan Hirit pa ni Nelia nang kinuha na nito ang mga gamit niya at sinakay sa likod ng owner jeep. Saka wala ka namang gagawin doon. Magtatrabaho ako ron. Mababagot ka lang. Di, gawin mo na lang akong assistant mo tapos pakainin mo ako pagkatapos. Nakangiting sabi ng binata. Sige na, sakay na. Boring na boring ako sa buhay ko ngayon. Wala kasi akong girlfriend ngayon. Medyo boring ang bakasyon ko. Kung ako na lang sanang gawin mong girlfriend, bulong-bulong ni Nelia. Agad siyang umiwas ng tingin. Wala, ang sabi ko, salamat. Tara na, baka maliit pa ako sa appointment ko. Maliit na nga ang bahid sa pagmamakeup ko. Mababawasan pa kapag nalate ako. Pagdating nila sa venue na isang malaking kubo na may kortinang puti at mga plastic na bulaklak,
agad na sumalubong ang maingay na mga boses ng bridesmaids at ng bride. Si Nelia dala ang maliit na mesa at makeup kit. Si Azzy naman dala ang dalawa niya pang bag. "Dito ko ilalagay ha?" sabi ni Nelia at maingat na inaayos ang salamin at ilaw. Assistant mo ako today, Sagot ni Azzy. pwede mo akong utusan. Napailing na lang si Nelia. "Bahala ka sa buhay mo. Basta kapag nabagot ka, pwede ka nang umuwi agad." Maya-maya ay lumapit na ang bride na nakarobe na peach. "Ikaw bang makeup artist?" "Apo ma'am, ako po." Magalang na sabi ni Nelia. Sinipat siya ng bride mula ulo hanggang paa. Parang bata. Marunong ka ba talaga?" Ma'am, opo. May samples po ako." "Hindi na. Ayusan mo na ako. Gusto ko parang Korean glass skin. Yung sobrang kinis." Marahan na lang na tumango si Nelia. "Opo, ma'am." Tahimik siyang nagtrabaho. Inuna niya munang ayusin ang buhok. Nang maayos na, nagsimula na siya sa makeup. Inilagay niyang primer, foundation, concealer. Inayos niya rin ang contouring ng ilong nito. Ginawa niya rin na medyo chinita ang mga mata nito kahit na bilugan naman yun. Pagkatapos ng 40 minutes, natapos na rin naman siya sa makeup. "Okay na po, ma'am." Humarap ang bride sa salamin. "Bakit parang ang itim ko?" Nagulat si Nelia. "Ma'am, natural po yung lighting dito. Kapag lumipat po tayo sa may bintana..." Hindi. Gusto ko. Ulitin. Ipapaulit ko to." Nagkatinginan silang dalawa ni Azzy. Bigla itong nawala sa pagkakasandal sa upuan. Halatang nayayamot din sa mga naririnig sa kliyente niya. Napalunok si Nelia. "Ma'am, pwede po nating bawasan ng..." "Paulit nga. Ayoko nitong ginawa mo. Hindi ako satisfied. Parang hindi ako bride. Parang ako pang abay." Wala siyang nagawa kundi ang ulitin. Pinunasan ni Nelly ang lahat at sinimulan ulit. Sa pagkakataong yun, ginawa niyang soft matte look at rosy cheeks at pinashape ang mga mata nito na parang almond. Minsan, namamangha na lang talaga siya. Inaral niya lang yon sa sariling sikap, pero marami na siyang alam sa pagme-makeup. "Okay na po ulit, ma'am." Saad ni Nelia. Tiningnan ng bride ang sarili sa mas malaking salamin. Bakit parang ang laki ng ilong ko?" "Ma'am, natural po ang look na to gaya po ng gusto nyo." Napailing ang kliyente. "Ayoko, paulit. Gawin mong super tangos. Yung parang artista." Nag-aalagan siyang humarap sa mga gamit niya. "Ma'am, baka po hindi na natural tingnan kung masyadong..." "Hindi ko kailangan ng opinion mo. Gawin mo na lang. Kung ginagawa mo sana ng tama, hindi sana tayo ganito na paulit-ulit. Hindi ako satisfied sa pagme-makeup mo. Bilisan mo at maya-may mag-start ng kasal namin. Mabuti na lang talaga at maagang nag-prepare. Palpak pa lang nakuhang mag-aayos ni Mama." Reklamo na naman ito. Nakita niyang tumayo si Azzy. Parang gustong-gusto na nitong mangialam. Pero umiling siya rito at bahagyang tinulak ang dibdib. Ayaw niyang mangialam ang binata roon. Hindi naman dapat ito kasali. Nakakahiya kapag nakasama pa niya kung magiging guluman. Napapikit si Azzy at pinipigil ang sarili. Nelia, nangiinsulto na. Ngumiti si Nelia at mahinang bumulong. "Okay lang. Maupo ka na ulit. Uuwi rin tayo maya-maya." Gusto na niyang sumagot pero pinigilan lang talaga ni Nelia ang kanyang sarili. Ayaw niyang magkaroon ng bad review. Baka makaapekto sa mga future clients niya. Pero sa utak ni Nelia, minumura niya na ito at gusto nang sabihin na pangit lang talaga ito kaya hindi magandahan sa na-request na makeup. Sa pangatlong pagkakataon, inayos niya lahat. Mas nilagyan niya ng heavy contour, smoky eyes na rin kasi hindi satisfied ang kliyente niya. Mukha na talagang pang photoshoot ang mukha nito.
Ma'am, tapos na po ulit. Humarap muli ang bride sa salamin. Tahimik ito at pagkatapos ay, "Teka! Bakit parang mas pumangit ako?" Sigaw nito. "Ano bang ginagawa mo? Marunong ka ba talaga?" Tumigil si Azzy sa pagkukutingting ng cellphone. Tumayo na ito at naglakad papalapit sa kanya. Pero bago pa siya makapagsalita, may sumingit na bridesmaid. "Friend, baka hindi talaga magaling yung makeup artist. Tingnan mo, ang simple ng mukha niyo. Parang hindi naman siya marunong mag-ayos. Bakit pa nga yata siya, diba? Nadadala lang ng magandang makeup." Hindi na nakapagpigil si Azzy. Anong sinabi mo? Lumingon ang bridesmaid sa kanila. "Ha? Sinasabi ko lang naman ang totoo." Pangit siya. Tumingin si Azzy ng diretso at matalas ang mata. Pangit ba si Delia? Sigurado ka? Tingnan nyo nga ang sarili nyo sa salamin bago kayo madlait ng ibang tao. Humawak siya agad sa braso ng binata. "Azzy, please, huwag ka nang magsalita. Hayaan mo na ako rito." Nararamdaman niya na magkakaroon na ng gulo. Mukhang ayaw na rin naman magpaawat ng binata. Lumingon si Azzy. 3 beses ka nang inayusan ni Nelia. At 3 beses mo rin sinira. Hindi ka bride kundi problema. Napasinghap ang kliyente ni Delia. "Ano? Anong sinabi mo?" Walang pakundangan naman na nagpatuloy si Azzy. Hindi ka satisfied kasi hindi makeup ang problema kundi ang ugali mo. Hinablot agad ni Delia ang braso ni Azzy. "Tama na. Please, Azzy, okay lang ako." Umiling naman agad ang kaibigan niya. Hindi okay. Iniinsulto ko eh. Alam naman ni Nelia na iniinsulto siya. Pero hindi na rin naman siya lumaban. Hindi nila lugar yon, baka kung ano pa ang mangyaring masama. Hindi niya rin alam ang ugali ng kliyente. At baka umabot pa hanggang sa pinakamasama yon. Ayaw niyang mapahamak silang dalawa ni Azzy. Biglang nagsalita ang bride na parang nanalo sa laban. "Since hindi ko gusto kahit isa sa 3 ginawa mo, hindi kita babayaran? Sayang oras? Hindi ko na problema yon." Naniga si Nelia. "Ma'am, sayang naman po. Nag-ayos po ako ng 3 beses. Sana magbayad po kayo kahit kalahati lang." Napairap naman ang kliyente niya. Ano ngayon? Hindi ko gusto eh. Hindi ka namin babayaran. Hindi ako satisfied sa mga gawa mo. Hindi ka naman certified makeup artist." Napapikit si Nelia at parang nawala ng lakas ang tuhod. Kailangan niyang mabayaran. Marami pa siyang gastusin. Sinayang nila ang oras at atensyon niya roon, pagkatapos ay hindi pa naman pala siya mababayaran. Ano ka ba, Delia? Galit na si Azzy. Hindi pwede yun. Abusado na tong mga to. Scam naman yata. Baka wala talagang pambayad, kaya pa na yung reklamo sa pag-ayos mo sa mukha niya. Umiling si Nelia at pinigilan sa dibdib ang galit na binata. Hindi ko na po sisingilin, ma'am. Pasensya na lang po kung hindi ko po na-meet ang expectations ninyo. Uuwi na lang po kami. Tuwang-tuwa ang bride na parang nag-aasar pa. Oh, diba? At least alam mo, pangit ka kasing mag-makeup. Alam niyang galit na si Azzy. Himala pa nga na nakapagtimpi ito, kaya nagulat na lang siya nang inayos na ni Azzy ang makeup kit, binuhat at hinila si Delia papalabas. Pagkasakay nila, kitang bad mood talaga si Azzy. Parang walang kahit anong magpapakalma rito. Nakakagalit nga naman kasi, pero mas kayang kontrolin ni Delia ang sarili sa mga ganoong sitwasyon. Lalo pa at matagal na niyang tanggap na hindi talaga patas ang mundo, lalo na sa pangit na katulad niya. Napamura si Azzy at pinigilan ang sarili. Delia, bakit ka pumayag na ganun? Bakit? Bakit mo tinanggap na hindi ka bayaran?
Bakit mo hinayaang balabalin ka nila? Hindi na nga nagbayad ng insulto pa sa'yo at sa kakayahan mo. Naghahanap ng certified makeup artist, pero mababa rin naman ang bayad kung magbabayad. Kung tutuusin, dapat nga mataas ang singil mo. Hindi ako babae pero nakikita ko na napakaganda ng mga makeup mo. Mukha niyang makapalangang may problema. Hindi ako pumapatol sa babae. Hindi ako nanapak. Pero kanina, kung hindi mo ako pinigilan, baka napalipad ko ng kamao ko ron. Ang arte-arte. Pangit naman. Mas pangit pa siya sa'yo. Sandali siyang sumulyap kay Azzy. Parang noon lang siyang inaasar nitong pangit. Pero alam naman ni Delia na asaran lang yun at hindi malalim na tukso. Kaya ngayong nakikita niya sa binata na may tinatawag itong ibang pangit dahil galit, bahagya na lang siyang natawa. Hayaan na lang natin, wala na tayong magagawa, sabi na lang ni Nelia. Napailing ang binata at pinaandar na ang owner jeep nito. Pero hindi pa rin patas yun. Makakapal ang mukha nila. Nagtatrabaho ka lang naman ng maayos. Natahimik si Delia bago muling nagsalita. Azzy, trabaho lang yun. Palilipasin ko na. Baka sa susunod, magkaroon ako ng maayos na kliyente. Hindi naman hahayaan ng Diyos na lagi akong dehado. Ayoko ng ganyan. Patuloy ni Azzy. Tinitiis mo lahat kahit nasasaktan ka. Kahit binabastos ka. Nakakainis talaga. Sarap balikan ng mga yun. Mabuti na lang kasama mo ko ngayon. Kung hindi, baka aping-api ka na ron. Sa iba bang mga naging kliyente mo, mga ganyan din sila. Umiling naman si Nelia. Hindi naman lahat. May ibang mabait sa kagalante. Minsan lang ako makatagpo ng katulad kanina. Tsaka, sanay na naman ako. Mabilis na napalingon ang binata. Yan ang ayoko. Hindi ka dapat masanay sa mga ganyang tao. Kapag alam mong tama ka at wala ka namang ginagawang masama, ipaglaban mo, Nelia. Tinitingnan mo bang sarili mo? Ang dami mong effort. Ang dami mong sipag. Ang galing mo. Mas magaling ka pa sa iba. Kaya bakit mo hinahayaang tapak-tapakan ka? Hindi makapagsalita si Delia. Kapag may nanlait sa'yo, gusto kong basagin ang mukha nila. Sabi ni Azzy ng derechong-derecho. Ako lang naman ang pwedeng manlait sa'yo. Natawa naman si Nelia. Hindi niya alam, pero rule na talaga yun ni Azzy. Ito lang ang pwedeng manlait sa kanya. Kapag may ibang nanlait, inaaway agad ng binata. Masama ang mangutya pero pagdating kay Azzy, alam niyang pangit pakinggan pero parang lambigan na lang nila yon. Nag-iwas siya ng tingin. Lumalakas ang tibok ng puso niya sa pag-aalala ng binata. Mukhang delikado na naman si Delia. Sa isip niya, paano kaya kapag nalaman ni Azzy na may gusto siya rito? Ano kaya ang magiging reaksyon nito? Lalayo kaya ang binata na naging kaibigan niya na? Sigurado siyang lalayo ito dahil hindi naman siya nito gusto. Hindi rin siya ang klase ng babae na magugustuhan ni Azzy. Pagkaalis nila mula sa subdivision ng mga reklamador na kliyente, halos hindi kumikibo si Azzy habang nagmamaneho. Nakapako ang panga nito, halatang pigil pa rin ang galit. Tahimik lang si Nelia sa tabi, hawak-hawak ang kanyang bag. Sandali silang natahimik habang umaandar ang owner jeep, hanggang sa bigla itong lumiko. Oy, hindi dyan ang daan pa uwi, bulalas ni Nelia. Hindi muna tayo uuwi, sagot ni Azzy. Kakain tayo ng marami. Mainit ang ulo ko. Ha, Azzy, hindi ako kumita ngayon. Wala akong pera. Nelia, Putol nito at seryoso ang mukha. hindi ka kumain buong umaga. Baka mamaya, himatayin ka pa sa harap ko. Ako pang may kasalanan. Kakain tayo, sagot ko na. Dinala siya ni Azzy sa isang maliit na kainan. Tahimik silang umupo sa mesa malapit sa bintana. Anong order mo? Tanong ni Azzy, nakatingin sa menu pero halatang hindi nagbabasa. Yung mura lang sana. Napairap ang binata. Hindi ko tinatanong kung magkano.
Anong gusto mo? Napakagat siya ng labi. Sinigang na baboy, saka half rice lang. Tumawa si Azzy. 3 rice sa'yo. Kumain ka ng marami. Kaya ka namamayat eh. Gipit ako ngayon, sagot ni Nelia at napapakamot. Kaya nga kita ililibre, di ba? Nakangisi ito pero may bakas pa rin ng inis. Orderan na rin kita ng lumpiang Shanghai. Favorite mo yun. Napanganga si Nelia. Paano mo nalaman? Umirap si Azzy. Ilang taon mo yung target lang kapag pumupunta kayo ng pamilya mo tuwing Pasko sa amin. Dahan-dahan ka nga lang kumain pero unti-unti mong inuubos lahat. Natawa si Nelia sa kahihiyan na yon at lalong kumirot ang dibdib niya. Kasi naalala niya yon. Naalala niya na pinagmamasdan pala siya ni Azzy. Pagdating ng pagkain, sabay silang kumain. Tahimik si Azzy pero hindi nagalit. Bakas na lang ang pag-aalala sa kanya. Samantalang si Nelia, lihim na sumusulyap sa binata. Nang matapos, napahaba ang buntong hininga ni Azzy. Yan, I'm sure mas okay ng pakiramdam mo. Muli niyang tinignan ang binata. Salamat ha. Sorry, nadamay ka pa talaga kanina. Huwag mo nang isorry ang mga bagay na hindi mo naman kasalanan, Nelia. Sagot nito at kinusot ang ilong. Hindi kita gustong nakikitang inaapi. Natahimik siya ulit. Hindi niya alam kung anong isasagot. Kaya nagpaunlak na lang siya ng maliit na ngiti. Tahimik silang bumiyahe hanggang makarating sa tapat ng bahay ni Nelia. Pagbaba niya, kinuha niya ang mga gamit sa likod. Salamat ulit sa pagsama sa akin, sa pagtatanggol at sa libreng pagkain, Azzy. Teka lang, Nelia. Hinablot nito ang wallet sa bulsa ng pantalon, naglabas ng 3 malilinis na tiklop ng pera. Ano yan? Kunot noon niyang tanong. Tanggapin mo na tong 3,000. Saad ni Azzy. Ano? Hindi, Azzy, hindi ko tatanggapin yan. Baka allowance mo pa yan. Nelia. Mariin itong sabi, hawak ang pera at pilit isinusuksok sa kamay niya. Wala kang kinita ngayong araw. Ilang oras kang nagpagod. Kung hindi ka babayaran, at least ako ang babawi. Azzy, napalunok siya. Hindi ako pulubi. Hindi ko naman sinasabing pulubi ka. Pero alam kong sa'yo lang umaasa ang pamilya mo, ang mga kapatid mo. Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya. Kaibigan kita, kaya tutulungan kita. Tanggapin mo na yan. Hindi utang yan. Bigay ko yan sa'yo, Nelia. Kumirot ang puso niya. Parang may tumama sa lalamunan niya at hindi siya makasagot. Nagpatuloy ang binata. Kung hindi mo tatanggapin, magagalit ako. Napangiti si Nelia kahit nagigilid ang luha. Kinuha niya ang pera. Salamat. Umatras si Azzy at nagkamot ng batok. Huwag mong sabihin sa papa ko ah. Akala niya ginastos ko yan sa training ko. Sige, pumasok ka na't magpahinga. Good night. At bago pa man siya makapagsalita, bumalik na ito sa owner at pinaandar. Iniwan siyang nakatayo sa tapat ng bahay nila. Hawak ang gamit at ang perang mas mabigat ang kahulugan kaysa halaga. Pinanood niya ang paglayo ng ilaw ng sasakyan. At doon, hindi na niya napigilan ng luha. Hindi dahil sa sama ng loob, hindi ng pagkapahiya, kundi ang unti-unting pagkapuno ng damdamin na ayaw niya naman talagang umusbong. Bakit ba kasi ang bait mo? Kung kailan nagmamature na tayo pareho? Bulong niya sa sarili. Paano akong hindi mahuhulog sa'yo? Pero gaya ng lagi, mabilis niyang pinunasan ng luha. Pinigilan niya ang puso. Hindi niya aaminin yon. Dahil tulad ng sabi niya sa sarili, kaibigan lang ang tingin nito sa kanya. At hanggang doon lang siya dapat. Lumipas pa ang ilang taon at marami nang nagbago sa buhay ni Nelia. Unti-unting umaangat, unti-unting nabubuo ang pangarap na dati hindi niya akalaing maaabot niya. Kung iisipin,
Parang kailan lang nang sinusubukan pa lang niyang mag-makeup gamit ang mumurahin niyang makeup. Kuya, ako naman, gusto ko rin magkaroon ng degree. Kahit dahan-dahan, basta makarating. Saad niya sa kanyang kuya nang mapatapos niya ito sa pag-aaral. At pumayag naman ang kanyang kapatid. Wala man siya sa universidad pero nasa isang maayos na community college siya na may flexible schedule. Kumuha siya ng kursong business administration at nag-aral talaga ng mabuti. Anak, pahinga ka muna. Namumula ng mata mo, sabi ng kanyang ina habang nag-aaral siya. Ngumiti si Nelia. Ma, okay lang. Midterms ko na po next week. Saka masaya ako kapag gumagawa ng ganito. Tinapik siya ng ina sa balikat. Masaya ako na makita ka na may marating. Mahina siyang tumawa. Gusto niyang may patunguhan silang lahat na magkakapatid. Yon ang pangarap ni Nelia. Si Azzy naman, madalas ay wala ito sa bayan nila dahil nagsisima na ito. Taon-taon, buwan-buwan, hindi niya namamalayan na lumilipas ang panahon na wala silang kumustahan. Paminsan-minsan lang kapag nasa port ito at may signal. Minsan magsasend ng picture ng dagat, ng barko, ng pagkain. At si Nelia naman, magra-react na lang. Pero hindi na siya gaya ng dati. Hindi na pareho ang closeness. Hindi na araw-araw dahil may kanya-kanya naman silang buhay. Panay trabaho, panay pag-aaral si Nelia. Wala ng oras mag-isip kung ano bang meron o wala. Siguro naman, nakamove on na ako, di ba? Siguro naman. Pero isang hapon, napalingon si Nelia nang makita niya ang isang kotse na dumaan sa kalsada. At doon niya nakita si Azzy. Nakapolo, mas gwapo, mas may tindig. At may kasamang babae na may mahabang buhok, makinis, nakasuot ng dress, at maganda talaga. Parang bumigat ang mundo ni Nelia. Napahinto siya sa gilid ng daan habang pinapanood ang dalawang naglalakad papasok sa bahay ni Azzy. Nakahawak sa braso nito ang babae at nakangiti ng malambing. May girlfriend na pala ulit siya. Ang ganda ng girlfriend niya. Sabagay, wala naman siyang naging girlfriend na pangit. Medyo may pait na sabi ni Nelia. Hindi niya alam kung bakit parang may gumuhit sa dibdib niya. Hindi naman kami, di ba? Hindi naman kami. Kaibigan lang siya. Pero bakit parang may sumasakal sa puso ko? Tatalikod na sana siya nang bigla niyang narinig ang boses ni Azzy. Nelia? Napakapit siya sa strap ng bag. Tumigil ang paghinga niya saglit. Tumakbo ito palabas ng gate. Iniwan sandali ang babae sa loob. Huminto ito sa harap niya at may ngiting parang walang nagbago. Uy, tagal nating hindi nagkita. Dumaan ka rito. Hindi ka man lang nangumusta. Hindi makagalaw si Nelia. Tinitigan niya ang mukha nito. Mas matured, mas magandang hulma ng panga, at mas maamo ang mga mata. Hi Azzy, kamusta ka na? Sabi niya at may pilit na ngiti. Daming bago sa'yo ah. Puna nito habang nakahalukip-kip. Student ka ngayon. Grabe, ang galing mo talaga. Nahiya si Nelia. Paunti-unti, bigla namang lumabas ang babaeng kasama nito. Babe, sino siya? Kumirot agad ang dibdib ni Nelia. Agad lumapit si Azzy sa babae. Si Nelia to, childhood friend ko, kababata. Gumiti ang girlfriend ni Azzy sa kanya. Hi, I'm Clarice. Nice to meet you. Gumiti si Nelia ng pilit. Hello? Hinawakan ni Azzy ang bewang ng babae. Nelia, ikakasal na kami. Baka maghintay lang kami ng 2 taon. Kasi sasakay pa ako sa barko. Pagkatapos nun, ikakasal na kami. Isa ka sa bridesmaid ah. Parang nabingi si Nelia. Ha? Engaged na kami?
Proud na sabi ni Clarice. Ang tagal kong pinaghintay tong si Azzy. Mabuti na lang, matyaga sa akin. Ayoko kasing magtiwala nung una kasi halatang playboy. Pero napatunayan naman niya na seryoso talaga siya. Ngumiti ng matamis si Nelia. Hindi halata ang pagkadurog niya, pero napakalamig ng kanyang kamay. Gusto niya ng talikuran ang mga ito. Gusto niyang tumakbo paalis at huwag nang lumigon. Napalunok si Nelia. Salamat. Ang ganda ng congratulations. Thank you. Sabi ni Azzy at tiningnan ang girlfriend nito. Nagpaalam na ang dalawa at pumasok sa loob ng bahay. At si Nelia nanatili lang sa kanto. Hawak ang bag niya at hindi makagalaw. Dapat masaya ako para sa kanya. Kaibigan ko siya eh. Matagal na yon. Lumipas na. Wala yon. Kalimutan mo na siya, Nelia. Pag uwi niya, agad napansin ng nanay niya ang pamumula ng mata niya. Anak, umiiyak ka? Umiling si Nelia. Pagod lang po sa school, Nay. Medyo draining din po kapag mas matanda sa mga kaklase ko. Pero narinig niya ang pabulong na salita ng kanyang ina. Kakauwi pa naman ni Azzy. May dalang girlfriend. Alam kong hindi ka umaamin, pero kita ko naman na gusto mo yung kaibigan mo. Napapikit si Nelia ng mariin. Na okay lang talaga. Alam ko rin naman na hindi niya ako papatulan. Pero sa gabi, habang nakahiga, nakatulala siya sa kisame. Hindi niya madinay sa kanyang sarili. Sumasakit talaga ang puso niya dahil doon. Hindi niya alam kung may feelings pa ba siya o gumugulo lang dahil may dala itong babae na mas maganda, mas mayaman at mas karapat-dapat. Pero isang bagay ang malinaw kay Nelia. Naiinggit siya, nasasaktan at hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung dapat pa ba. Pero ang puso niya alam ang sagot. Pinilit niyang alisin ang luha sa pisngi. Ano ba itong nararamdaman ko? Ang tagal ng barko ni Azzy. Akala ko nakamove on na ako. Masakit pa rin talaga. Hindi naglaho ang feelings niya. Hindi nawala, nakatulog lang. At ngayon, nagising muli at sinasaktan siya ng mas malala. Pero kahit ganon, ngumiti pa rin siya na parang okay lang ang lahat. Dahil hindi niya ipapakita, hindi niya ipapahalata na nadudurog siya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumilis ang ikot ng buhay. Mas nagsikap siyang mag-aral. Tumanggap pa rin siya ng side hustle at ginawa ang lahat para makamit ang mithiin niya na makapagtapos. Isang hapon, habang pauwi si Nelia mula sa school, sinalubong siya ng tsismisang parang hangin na mabilis na ikinalat. Si Clarice, na mapapangasawa ni Azzy, buntis daw at hindi si Azzy ang ama. Sa una, hindi siya naniwala. Ha? Hindi po totoo yan? Sabi niya sa kapitbahay. Nasuki niya na sa kilay at light makeup. Wala pa si Azzy, nasa barko pa. Yun na nga, Nelia. Sagot ng Ale habang inaayusan niya ito ng kilay. Hindi nga daw si Azzy ang ama. Iba raw. Narinig ko kina Maring Opelia. Nako, mukhang wala nang matutuloy na kasalan. Ikaw ba naman ang lokohin? Maliwanag pa sa sikat ng araw na ibang tatay ng anak nitong si Clarice. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Nelia. Ayaw niya na lang masyadong isipin, pero imposible yon, lalo na at ang kaibigan niyang si Azzy ang nadihado. Ilang araw ang lumipas bago nakabalik si Azzy mula sa barko. At ang unang balita na kumalat sa buong baryo, nagpakalasing daw ito. Gabi yon, halos 11:00, at si Nelia ay kauuwi lamang mula sa group study nila. Naglalakad siya pauwi nang mapadaan sa maliit na tindahan sa kanto. Sarado na yon, pero sa gilid may ilaw mula sa poste.
Nandoon si Azzy, nakaupo sa upuang kahoy, nakasandalang ulo at halatang bagong iyak. Lumapit siya ng dahan-dahan. Azzy, anong ginagawa mo dyan? Umuwi ka na sa inyo, sira ulo ka. Mabuti na lang, safe dito sa lugar natin. Kung saan-saan ka naglalasing. Dahan-dahan tumingala ang binata. Mapungay ang mga mata nito at namumula ang pisngi. Uy, Nelia, huwag ka munang umuwi. Dito ka muna. Promise, hindi ako lasing. Ganyan palagi ang linya ng mga lasing. Tugon niya habang umuupo sa tabi nito. Ano bang nangyari talaga? Totoo ba yung balita? Si Clarice, hindi pa siya tapos magsalita nang bigla itong tumawa. Pero tawa yon na walang saya at parang napilitan lang. Wala na, Nelia. Alam mo ba, habang nasa barko ako, habang nag-iipon ako para sa kasal naming dalawa, para sa future namin, ayun pala, ibang lalaki ang kadikit niya dito. Hindi alam ni Nelia ang sasabihin niya, kaya nanahimik na lang siya. Hindi niya alam kung hahawakan ba ang balikat nito o hindi. Alam niyang delikadong gesture yon para sa damdamin niya. At delikado rin para sa damdamin nito. Azzy, mahinahon niyang sabi. Alam mo, Nelia, Patuloy nito, nakayuko at pinagdalaruan ang tansa ng soft drinks. buong buhay ko, iniisip kong hindi ako sasaktan ng ganito. Na kapag mahal mo, mahal ka rin. Na kapag nagplano ka, mangyayari lahat ng ayon sa gusto mo. Seryoso na ako eh. Oo, babaero ako. Palit-palit ako ng girlfriend, pero kailan ba ako nanloko? Ang bilis nun. Isang balita lang. Boom. Wala ng kasal. Wala na lahat. Hindi niya natagalan. Inilagay niya ang kamay sa binata at dahan-dahang tinapik ang balikat nito. Nais niyang iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Walang kasalanan ang magmahal, Azzy. Bulong niya rito. Wala ring kasalanan ng masaktan. Ang sakit pala, Nelia. Pabulong nitong sagot. Nakakadurog ng puso. Kung kailan ako nagsiseryoso, ganito pala talaga. At sa loob ng ilang segundo, sumandal si Azzy sa balikat niya. Batid ni Nelia na sa pagkakataong yun, isa yung sandali na hindi niya malilimutan. Nelia, Mahina nitong sabi. salamat at nandito ka. Wala yon. Kaibigan mo ako, di ba? Sagot niya rito. Sa loob ng isang oras, doon lang sila nanatili. Walang masyadong usap. Siya ang bantay, siya ang sandalan. At kahit alam niyang pwede sana niyang hayaan ang sariling umasa, hindi niya ginawa. Sa isip niya, hindi siya gagamit ng taong sugatan para lang mapansin siya nito. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Azzy. Hatid na kita, Nelia. Ako na, sagot niya naman rito. Malapit lang ang bahay namin. Saka ikaw naman ang lasing, hindi naman ako. Umiling ang binata. Hindi ako papayag. Madilim na. At kailangan kong maglakad. Baka mabaliw ako kapag umuwi agad. Natawa siya ng kaunti. O siya, pero baka mahulog ka sa kanal. Huwag kang umasang alalayan kita. Kapag nahulog ka, hindi kita kayang saluhin kasi ang bigat-bigat mo. Naglakad sila ng tahimik. Medyo hinahawakan niya pa ang binata kapag pagewang-gewang. Kaya napag-usapan nila na ipapahatid niya na lang ito sa tricycle. Nang nasa harap na sila ng bahay ni Nelia, huminto si Azzy. Nelia, Tawag sa kanya nito. Bakit? Huminga ng malalim si Azzy. salamat talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin kanina. Sabi ko, doon na lang ako matutulog. Maya-maya ay may dumaan na tricycle, kaya agad yung pinara ni Azzy. Pumasok ka na. Gabi na. Good night, Nelia. Napangiti siya ng tipid. Good night, Azzy. At nang makapasok siya sa loob ng bahay, doon lang bumigay ang tuhod niya. Napahawak siya sa dibdib at huminga ng malalim.
Yun ang huling nakita at nakausap ng matagal ang binata. Pagkaraan noon, halos hindi na umuuwi si Azzy. Siguro ay takot pa rin sa chismis. Siguro ay nahihiya. Siguro ay nagtatago. Hindi niya alam. Basta ang alam ni Nelia, lumipas ang ilang buwan na halos hindi niya makita ang binata. Samantala, tumutok siya sa pag-aaral. Nag-OJT siya at mas masaya sa mga ginagawa niya. Lumakas ang loob niya, lumawak ang pangarap ni Nelia. At sa wakas, nakapagtapos siya. Sa araw ng graduation, habang nakangiti siya sa stage, parang biglang may kulang. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil wala si Azzy roon. Pero maging hangarin niya man ang binata sa paulit-ulit na paraan, alam niyang kailanman ay hindi magiging sila. Simula nang makapagtapos si Nelia, para bang tuloy-tuloy ang agos ng biyayang minsan ay pinangarap lang niya. Nakahanap siya agad ng trabaho sa isang maliit ngunit kagalang-galang na accounting office sa bayan. Hindi man malaki ang sweldo, sapat naman para makapag-ipon, makapagbigay sa pamilya at unti-unting makabili ng mga bagay na gusto niya na hindi niya nabibili noon. Pero habang unti-unti siyang umaayos, unti-unti ring naglalaho ang presensya ni Azzy sa mundo niya. Noong una, ramdam niya ang kirot. Pero kalaunan, nasanay na lang si Nelia. Kaya siguro noong dumating si Gio sa buhay niya, ibang-iba ang pakiramdam. Nakilala niya si Gio sa trabaho. Noong isang hapon na may kailangang i-coordinate na files mula sa partner office nila. Nakita niya ito sa lobby ng munisipyo. Matangkad, malinis manamit at palaging nakangiti. Miss Nelia, Tanong nito sa unang pagkikita nila. Napalingon siya rito. Ako po. I'm Gio. Inabot nito ang kamay. Ako ang naka-assign magdala ng documents. Sabi nila, ikaw daw ang kakausapin ko. Ngumiti siya at medyo nahiya pa. Oo, ako nga po. Pasensya na, medyo late ako. Pinapirma pa kasi ako sa kabilang office. No worries. Mas maganda nga na hinintay kita. Nakangiting sagot nito. Hindi niya alam kung bakit namula siya. Sanay naman siya sa mga tao. Sanay siya sa clients. Sanay siya sa pakikipag-usap. Pero si Gio, iba ang dating sa kanya. Simula noon, madalas na silang magkausap. Kapag may ipapadalang forms, si Gio ang unang nagvo-volunteer na maghatid. Kapag lunch break, mag-aaya ito na lumabas silang dalawa. Nelia, gusto mo bang sumama sa Town Plaza? Bibili lang ako ng something. Saad ng binata. Napatingin siya rito. Sigurado ka? Okay lang kahit ako na lang ang maglakad. Napangiti naman si Gio. Mas okay kapag may kasama. Saka, mas okay kung ikaw. Unti-unting namulaklak ang damdamin ni Nelia. At unang pagkakataon sa buong buhay niya, may nanligaw sa kanya. Hindi biro-biro lang, hindi tuksuhan lang, hindi weird lang na atensyon. Totoo yun, harapan, minomotivate siya at nakaka-appreciate na sa kanya. Nelia, pwede ba kitang ligawan? Tanong ni Gio. Napahinto siya sa pag-inom ng kape. Ha? Ako? Tumawa si Gio at napakamot sa batok. Oo, ikaw. Gusto kita. At gusto kong mas makilala ka pa. Nag-init ang mga pisngi ni Nelia. Pero malamig pa rin ang pakiramdam. Nakakagulat pero masarap. Nakakabigla pero masakit. Ako rin naman, parang gusto kitang mas makilala. Nahihiya niyang sagot. At doon, nag-iba ang bawat araw ni Nelia. Palagi niyang kasama ang binata. Masaya rin siya kapag sinasabihan nito na maganda. Gwapo kasi talaga si Gio, kaya hindi siya pumapayag ng hindi naka-makeup kapag may date sila. Pag may makeup ang mukha ni Nelia, doon labang siya nagiging confident. Kaya hindi na nakapagtataka na nang ligawan siya ni Gio, hindi niya na ito pinahirapan. Pwede ba kitang maging girlfriend? Tanong nito isang gabi na kumain sila ng bulalo.
Hindi niya na alam kung paano niya pinigil ang kilig. Pero ang totoo, excited siya. Masaya si Nelia. Matagal na rin niyang gustong maramdaman ang ganoong ka-espesyal na damdamin at ang damdamin na palaging pinipili. Oo, sagot niya. Pumapayag ako, Gio. Agad siyang niyakap ni Gio. At mula noon, totoong naging sila na. Kasabay ng bagong relasyong yon ay ang pag-level up ng self-esteem niya. Mas lalong naging palayos, hindi dahil insecure, kundi dahil gusto niyang ma-present ng maayos ang sarili. Ang kapal naman ng makeup mo, Nelia, saad ng kanyang kaibigan na si Teresa na isa ng pastora. Hindi ba at noong nagpaderma ka, sinabi sa iyong allergic ka talaga sa mga makeup product? Dapat binabawasan mong paggamit. Pero maganda ka pa rin naman. Ang galing mo pa rin talagang mag-makeup. Ngumiti si Nelia kay Teresa. Okay lang yan. Umiinom naman ako ng gamot saka nilagyan ko rin ng cream. May mga gusto naman din kasi akong takpan dito sa mukha ko na hindi ko na kayang ipatreat. Mga bakas ng kahapon kaya tatakpan ko muna. Saka ang gwapo ng boyfriend ko. Ayoko namang masabihang pangit kapag katabi niya. Baka mapahiya si Gio sa akin. Sa bawat date nila, nag-aayos siya ng todo. Ayaw niyang masabing napabayaan niya ang sarili. Samantala, habang lumalalim ang relasyon nila, lalong nauurong sa isip niya si Azzy. Hindi niya ito nakikita. Hindi niya naririnig ang pangalan nito. Hindi na rin siya nag-aabang at kung may bahid man ang nakaraan, parang lumiliit na yon kada araw. Masaya si Nelia sa naging relasyon nila ni Gio. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi siya naglalakad mag-isa pa uwi. Hindi siya natutulog na iniisip kung may taong nagmamahal sa kanya. At hindi siya umiiyak dahil sa mga pangit na salita na matagal niyang kinasanayan mula sa ibang tao. Sa piling ni Gio, parang lumawak ang mundo niya. Love, sabi ni Gio habang naglalakad sila pa uwi. Ipapakilala na kita sa pamilya namin this weekend. May swimming kami sa resort. Sama ka. Napahinto si Nelia. Pamilya mo talaga? Lahat? Ngumiti si Gio at parang proud na proud. Oo, para makilala ka nila. At para makita mo rin kung gaano kanila magugustuhan. Tumawa si Nelia pero may kaba rin. Sigurado ka? Hindi ako magdadala ng kahit sino kung hindi ako proud. At doon, kumalma ang puso niya. Maaga silang umalis, nakadress si Nelia pero maayos. At light makeup muna siya habang nasa biyahe. Nasa plastic pouch ang waterproof na pack niya. Pinag-isipan niyang lahat. Hindi kasi pwede na wala siyang makeup. Nakakahiya na makita siyang walang makeup. Ayaw niyang pumangit sa harap ng pamilya ni Gio. Alam niyang maporma, mayaman at bongga ang mga pinsan nito. Ayaw niyang maging out of place sa mga ito. Pagdating nila sa resort, tinawag agad si Gio ng mga pinsan. Tol, nandito ka na pala. Oh, yes Uy, girlfriend mo ba yan? Tumango si Gio at proud na proud. Oh guys, si Nelia. Napangiti siya at nagmano sa mga tita na nandoon. Mabait naman pala ang pamilya ng kanyang boyfriend. At ang ibang pinsan ay ngumiti na rin. Pero ang iba, tipong naglilibot ang mata. Parang iniis ka ng outfit, ang mukha at ang katawan niya. Pero okay lang, hindi siya papatalo sa insecurity. Love, ready ka na? Tanong ni Gio habang inaayos ang gamit nila sa cottage. Tara na sa tubig mamaya. Masaya sa una. May boodle fight sa gilid, may videoke, may kulay sari-saring floaters sa tubig. Si Gio hindi siya iniwan. Lagi siyang hawak, lagi siyang tinititigan. Pero noong nagkayayaan ng mag-shower bago kumain ng dinner, doon bumagsak ang lahat. Ang shower room ay iisang malaking common area na may ilang cubicles pero manipis ang harang. Halos marinig niya ang lahat. Habang nagbibihi si Nelia, narinig niya ang dalawang pinsan ni Gio na nag-uusap sa kabilang cubicle. Uy, nakita mo ba si Nelia? Ang kapal ng makeup kanina.
Magsuswimming lang naman. Saad ni Colleen. Sumagot naman si Andrea. Teka lang, nang lumublob siya sa tubig, parang nag-ibang mukha niya. Nakita mo? Girl, oo, ang kapal mag-makeup. Kapag walang makeup, mukha siyang probinsya ng muchacha. Halata naman eh. Ba't gano'n si Gio? Gandang-ganda ba siya sa girlfriend niya? Nakita niya ba na walang makeup yon? Nagtawanan ang mga ito. At doon, parang may tumiklop na bahagi sa dibdib ni Nelia. Hindi siya lumabas ng cubicle, hindi siya huminga, hindi siya gumalaw. Parang may sumasaksak sa kanya ng ilang beses. Mukha siyang probinsya ng muchacha. Totoo naman, hindi siya bagay kay Gio. Hindi siya kasing ganda ng mga pinsan nito. Hindi siya sosyal, hindi siya maputi, hindi siya flawless, hindi siya sapat. Hinayaan na lang niyang umagos ang tubig sa mukha niya. Pinatagal niya doon para hindi mahalata kung may luha man o wala. Nang lumabas siya ng cubicle, wala na ang mga pinsan ni Gio. Mabuti na lang, pero ramdam niya pa rin ang echo ng mga salita na parang kumapit sa balat niya at tumusok sa bawat butas ng kanyang pagkatao. Pagbalik niya sa cottage, nakaupo si Gio at naghihintay sa kanya. Love, kanina pa kita hinahanap. Okay ka lang? Okay lang, sagot ni Nelia at hindi tumitingin dito. Umupo si Gio sa tabi niya. Sigurado ka? Oo naman, naligo lang. Hinawakan ni Gio ang kanyang kamay, pero maramdaman pa lang niya ang init noon. Parang naalala niya ang sinabi ng mga pinsan nito. Kaya marahan niyang binawi ang kamay. Nagulat si Gio. Oh, bakit? Napilitan siyang ngumiti. Wala, basa pa kasi ang kamay ko. Love, malumanay ang boses ni Gio. Parang may mali. May problema ba? May nagsabi ba sa'yo ng masama? Umangat ang lalamunan niya. Gusto niyang sabihin, gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na nasaktan siya, na hindi siya deserving tawaging pangit, na hindi siya dapat pagtawanan. Pero naisip niya na pamilya yun ni Gio at mga kamag-anak. Ano kung magsumbong si Nelia? Ayaw niyang maging dahilan ng gulo. Kumain na lang tayo, sabi ni Nelia ng malumanay. Tinitigan siya ng mabuti ni Gio. Are you sure? Kasi kung may problema, sabihin mo sa akin. Oo. Sa hapunan, masigla ang buong pamilya. Masaya ang mga ito at puno ng kwento. Pero si Nelia, tahimik. Habang kumakain, tinitingnan niya ang sarili sa tinted na salamin ng cottage. Totoo naman na iba ang itsura niya kapag walang makeup. Iba ang confidence, iba ang dating. Habang pinapanood niya ang mga pinsan ni Gio, magaganda, mapuputi, makikinis at mukhang artista. Pakiramdam niya para siyang batang nakikisawsaw sa party ng mga sosyal. At bakit nga ba siya nandoon? Dahil kay Gio. Pero paano kung tama ang mga ito? Paano kung masyado siyang ordinaryo para doon? Nilagay ni Gio ang kamay sa likod niya. Love, are you sure na okay ka lang? Tumago si Nelia. Oo, masaya ako. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang umiyak. Pauwi na sila. Tahimik si Nelia habang nasa loob sila ng sasakyan. Nakaakbay si Gio pero hindi nakahilig. Nelia, tawag dito. Kanina ka pa hindi nagsasalita. Please, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi siya tumingin. Pagod lang. Masaya ako kanina. Masaya akong kasama ka. Then, bakit parang ang lungkot mo? Umiling na lang si Nelia. Pagod lang talaga. Huwag mo na masyadong isipin. Maaga pa lang ay gising na si Nelia. Sabado ang tanging araw na wala siyang pasok. Nakapambahay lang siya na lumang t-shirt, maluwag na shorts at nakapusod ang magulong buhok. Wala siyang balak mag-ayos. Pagod siya buong linggo kaya gusto niyang magpahinga. Nagwali siya, naglaban ng kaunti at saka nagluto ng pansit canton. Basa pa ang noon niya sa pawis at alam niyang oily na naman ang mukha niya. Pero ayos lang, pamilya niya lang naman ang nakakakita. Wala siyang kailangan pagandahan.
Hanggang sa may biglang kumatok, natigilan siya, hawak ang kutsarang may sabit pang noodles. Akala niya ay tipikal lang na bisita ng kanyang ina o ama. Kaya wala na siyang pakialam. Pero muntik na siyang masamid nang makitang pumasok si Gio. Magandang araw po. Bati ng binata sa lahat. Nandito po ako para bumisita kay Nelia. Nandyan. Hindi na nito natapos ang sasabihin nang makita siya. Titig na titig si Gio sa kanya at para bang hindi siya kilala. Dahan-dahang tumayo si Nelia. Sinikap niya pang ayusin ang buhok at mukha niya na para bang maayos yun. Alam niyang pangit siya at baka nga yun pa ang pinakapangit na mukha ni Nelia. Sobrang haggard niya at walang kahit na anong makeup. Sige, maupo ka, Gio. Nanginginig ang boses na sabi ni Nelia. Tumango si Gio at inabot sa kanya ang pasalubong nito. Bumili ako ng pagkain para sa'yo at para sa pamilya mo. Pinilit niyang gumiti. Salamat, Gio. Pagkatapos nun, sobrang tahimik na nila. Parang minsan lang magsalita si Gio at hindi makatingin sa kanya. Gusto ni Nelia na bumalik sa silid at mag-makeup. Pero para saan pa kung nakita na ng kanyang boyfriend ang mukhang yun. Kaya hindi na siya nagulat noong nag-iisang oras pa lamang. Umalis na agad si Gio. Alis na ako. Napadaan lang naman talaga ako rito. Saan ng binata? Malungkot siyang tumango. Sige, ihahatid na kita hanggang sa gate. Nang makarating sa labas, diretso lang ito sa sasakyan. Hindi na siya nilingon. Wala na rin goodbye kiss gaya ng palagi nitong ginagawa. Pagkasara ng gate, doon lang humulagpos ang mga luha ni Nelia. Humawak siya sa dibdib, hinihingal, natatakot at nahihiya. Iniisip siguro noon na hindi naman talaga ako maganda. Kinagabihan, nag-message si Gio. Gusto ko lagi kang nakamakeup ha. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Nelia. Para bang may humawak sa puso niya at pinisil ng mahigpit. Humawak siya sa cellphone ng mariin. Hindi siya makagalaw ng ilang segundo. Lagi? Hindi ba okay ang mukha ko kahit minsan lang? Hindi ba niya ako kayang tanggapin? Nag-reply si Nelia habang nanginginig ang daliri. Gio, okay lang ba sa'yo kung minsan wala na akong makeup? Kapag nasa bahay, kapag hindi naman kayo kasama? Pagkatapos ng 1 minuto, muling sumagot ang kanyang boyfriend. Basta mas bagay sa'yo kapag nakaayos. Hindi niya sinagot, pinatay niyang cellphone at hinagis yon sa kama. Tumagos ang sakit hanggang buto. Naiyak na naman tuloy si Nelia. Simula ng araw na yon, naging mailap si Gio. Hindi na ganon kadalas mag-text, hindi agad sumasagot. Laging may dahilan para hindi makipagkita sa kanya. At tuwing magkikita sila, kailangan naka-full glam si Nelia. 3 layers ng foundation para lang hindi siya mahiya. Para lang hindi siya iwan. Hindi rin namalaya ni Nelia na mas lalo siyang napapagod. Mas lalo siyang kinakain ng insecurity. Mas lalo siyang nagiging dependent sa makeup, sa validation, sa atensyon ni Gio. Pero kahit ganun, ramdam niya na lumalamig na si Gio. Pero tinatago niya yon, pinipilit niyang hindi pansinin. 1 linggo ang lumipas, hindi na talaga nag-text o tumawag. Naninikip ang dibdib niya, nang hina ang tuhod ni Nelia. Ang dami niyang naiisip. Iniisip niya kung may iba na ba. Pangit ba talaga siya at hindi nito kayang sikmurain? Naiilang ba ito sa kanya? Nakakasawa ba ang mukha niya kapag walang makeup? 1 linggo pang lumipas, walang kahit anong mensahe. Hanggang sa isang gabi, nag-message si Gio at inaya siyang makipagkita. Nelia, mabait ka, sweet ka. Wala akong masabi. Pero hindi ko ramdam ang spark. Yon ang bungad ni Gio nang magkita sila. Parang may pumutok sa tenga ni Nelia. Spark? Hindi mo ramdam? Gio, anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Gio. Huwag mo sanang personalin. Hindi ikaw ang problema rito. Ako talaga. Mapaklang tumawa si Nelia. Ang generic ng breakup line na ginamit ng binata sa kanya.
Iniisip niya na ilang araw sigurong pinag-isipan ng binata ang pwedeng gawing dahilan para makipaghiwalay sa kanya. Kaya si Nelia na ang dederecho rito. Ako ang problema, di ba? Sabihin mo na. Huwag mo nang i-sugarcoat. Naging malamig ka simula nang nakita mo na wala akong makeup. Bakit? Na-realize mo na pangit ako? Hindi nakasagot si Gio. Tiningnan niya ito pero umiwas lang ito ng tingin. Napailing si Nelia at kinuha ang kanyang bag bago tumayo. Ihinanda ko ng sarili ko rito, kaya sige, maghiwalay na tayo. Ako na ang makikipaghiwalay para hindi ka na mahirapan mag-isip pa ng dahilan. Nagmamadali siyang lumabas at sumakay ng tricycle. Hindi siya umiyak agad, pero nang lumipas ang ilang segundo, ilang minuto, bumuhos ang lahat. Niyakap niya ang sarili, humagulgol ng mahina kasabay ng malakas na ugong ng tricycle. Bawat salita ni Gio, bawat tingin, bawat katahimikan, lahat yon ay naging sugat kay Nelia. Hindi niya alam kung paano siya bumangon kinabukasan. Hindi rin niya alam kung paano siya huminga. Parang lahat ng galaw niya ay mabigat. Pero kailangan niya pa rin magpatuloy kahit broken-hearted siya. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Porke iniwan siya ng lalaking akala niya ay magmamahal na sa kanya, maging sino man siya. Sa panahong yon, sakto namang umuwi si Azzy. Mukhang wala na namang magawa sa buhay, kaya siya ang kinukulit. Kahit nagme-message si Azzy, hindi siya sumasagot. Nelia, okay ka lang? Sabi ni Mama, hindi ka daw lumalabas. May sakit ka ba? Kapag hindi ka nag-reply, pupuntahan kita. Nag-break kayo ng jowa mo. Bakit? Na-realize na pangit ka? Kumunot ang noo ni Nelia. Text lang yon pero napiko na siya agad. Alam niyang joke lang kay Azzy. Hindi naman ito alam na yon ang totoong dahilan. Kaya hindi niya na masyadong dinibdib. Hindi na rin naman siya napipikon sa mga pang-aasar nito. Simula nang magkaroon siya ng feelings, iba na ang pakiramdam. Pero syempre, pinipigilan niya muling makasalamuha si Azzy. Baka bumalik na naman ang nararamdaman niya. Wala naman siyang pag-asa dito at magganda lang din naman ang gusto. Pero wala namang ideya si Azzy, kaya alam niyang manggugulo ito ng manggugulo sa kanya. Uy, huwag kang magpakalumok dyan. Hayaan mo na yung ex mo. Halika, pasyal tayo. Libre ko. Naiinis naman siyang bumaling dito. Pahinga ko ngayon. Gusto ko mapag-isa. Lumayas ka dyan. Palibhasa, wala kang girlfriend ngayon, kaya ako ang ginugulo mo. Nangalumbaba naman ito. Kaya nga eh. Ilang taon na tayo, wala pa tayong mga asawa. Kawawa naman tayo, Nelia. Gusto niya itong palayasin. Pero ang daming energyng mangulit. Kaya sa huli, iyon at sumama na lang siya sa mga gimmick nito. Kapag wala siyang pasok, kung saan-saan na lang siya inaaya. At kahit paano, nawala na ang lungkot niya sa paghihiwalay nila ni Gio. Nasalba siya sa pagiging broken-hearted, nahukay naman ang nilibing niyang damdamin kay Azzy. Nay, ako na pong maglalaban yan sa ilog. Presenta ni Nelia. Wala naman po akong ginagawa. Gusto ko rin maligo sa ilog. Tumango-tango naman ang kanyang ina. Sige, sumasakit na rin kasi ang likod ko. Pagkakuha niya ng tray ng labahin, dumiretso na siya sa gate. Paglabas niya, nandun agad ang kumag niyang kaibigan. Maglalaba ka sa ilog? Tanong ni Azzy. Tumango naman siya rito. Oo, maliligo na rin. Inagaw nito ang tray mula sa kanya. Halika na, ako na magbubuhat para sa'yo. Tutulungan kitang maglaba. Napabuntong hininga na lang siya. Gusto niyang umiwas pero paano niya magagawin yon kung palaging ganoon si Azzy? Simula nang umuwi kasi ito, palagi na lang nakadikit sa kanya. Azzy! Pagod niyang tawag dito at inagaw ang mga damit na lalabhan niya. Azzy, tama na. Itigil mo na to. Ako nang bahala. Kaya ko na to. Wala ka bang ibang pagkakaabalahan? Napalingon ito sa kanya at bahagyang natigilan. Wala naman. Gusto ko lang sumama sa'yo. Napakagatlabi si Nelia. Umalis ka na. Ako nang bahala dito. Huwag ka na rin madalas lumapit sa akin. Hindi nakakatulong to. Bago pa ito nakasagot, nilampasan niya na ito. Pero napapikit na lang siya sa galit nang habulin pa siya ng binata. Ano? Anong hindi makakatulong?
Pangungulit ni Azzy. Bakit ka ganyan? Anong nagawa kong mali? Anong problema? Nelia, harapin mo nga ako. Tuluyan niya na itong hinarap. Ikaw ang problema ko, Azzy. Ikaw mismo. At itong lintik na nararamdaman ko para sa'yo. Umawang ang bibig ni Azzy. Titig na titig ito sa kanya at hindi makapaniwala. Umiwas ng tingin si Nelia at naluluha na. Nagkaroon na ako ng boyfriend. Akala ko mahal ko na yon pero mas higit ka pa rin. Kaunting lapit mo lang, nagkukumahog na naman tong puso ko sa'yo. Na para bang hindi ako nagmahal ng iba. Na para bang hindi nasaktan ng puso ko ng kahit na sino. Kasi nandyan ka ulit. Nelia, Usal ni Azzy. Naiintindihan mo ba? Umiiyak niyang tanong dito. Mahal kita, Azzy. Matagal na kitang mahal. Alam ko naman na wala akong pag-asa sa'yo. Pangit ako at magkaibigan lang tayo. Kaya parang awa mo na. Dumistansya ka na lang para hindi na pabalik-balik tong nararamdaman ko para sa'yo. Ayoko nang... Hindi niya na natapos ang mga sasabihin nang mabilis na nilapat ni Azzy ang mga labi nito sa kanya. Nabitiwan ni Nelia ang mga tray ng labahin at nanlaki ang mga mata. Nakita niyang kunot na kunot ang noo ni Azzy at parang hinahali na siyang gumanti sa bawat halik nito. Kaya nagpadala na lang siya at napapikit. Pareho silang hinihingal ng maghiwalay. Bakit mo ginawa to? Mahinang tanong ni Nelia. Hinaplos ni Azzy ang mukha niya at muli siyang hinalikan. ikaw, bakit mo ginagawa sa akin to? Kahit isang beses hindi sumagi sa isip ko na magugustuhan kita, na mamahalin kita. Pero ewan ko ba, para kung kinulam isang umagat, gandang-ganda na ako sa'yo. Bahagya niya itong itinulak. Pangit ako at gusto kita, pero hindi ako aabot sa puntong yan. Natawa naman si Azzy at mas hinila siya papalapit. Alam ko, bigla akong nayanig nang nasa barko ako. Hindi ako mapakali. Nang marinig ko kay ate na may nanliligaw sa'yo, na may boyfriend ka na, sinarili ko lang yun. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako mapakali dahil walang may deserve sa'yo na kahit na sino. Napairap si Nelia. Kasi ano? Kasi pangit ako? Hinawakan ni Azzy ang labi niya. Kasi para sa akin, hindi ko lang napagtanto nun. Pero hindi ako sanay nang wala ka. Na kahit magtagal pa ako sa barko, umaasa ako na kapag uuwi ako, nandyan ka lang na pwede kong takbuhan. Pero nang pagkaroon ka ng boyfriend, napagtanto ko na hindi pala kaya kapag wala ka. Mas masakit pa to nang iniwan ako ni Clarice. Nang niloko niya ako, wala akong ibang inisip kundi makalimot. Pero sa'yo, nang malaman ko na may minamahal ka na, parang hindi ako makahinga. Para akong mamamatay. Kaya laking pasalamat ko na lang na naghiwalay na kayo. Pasensya na't lumingon pa ako sa iba. Naluluhan na si Nelia sa mga sinabi nito. Lilingon ka kasi mahilig ka sa maganda. Wisit ka. Mahilig pa rin naman ako sa maganda. Pero ngayon nag-iisa ka, Nelia. Hindi na ako lilingon sa iba. Lalo na ngayong nalaman ko na mahal mo rin pala ako. Sayang, papansin pala ako noon kasi ang gusto ko akin ka lang. Kung napagtanto ko lang, sana 5 ng anak natin ngayon. Hinampas niya ito sa dibdib. Tumawa naman si Azzy at muli siyang hinalikan, pagkatapos ay niyakap ng mahigpit. Simula ng araw na yon, hindi na nila pinatagal. Naghanda na sila para sa kasal. Sobrang saya niya at ng mga tao sa paligid nila, na totoong nagmamahal at hindi humuhusga sa kanila. Habang naglalakad papunta sa altar, hindi mawala-wala ang matamis ng ngiti ni Nelia. Magpapakasal ako sa seaman. Sana hindi ka manloko. Natatawa niyang sabi. Tumawa rin si Azzy. Sa'yo lang ako. Sayong-sayo lang. Sa bawat pagsakay ko sa barko, alam mo sanang magmamadali agad akong umuwi sa'yo. Dahil mahal kita, Nelia. Magkakilala na sila simula bata pa lang. Marami na silang pinagdaanan. Parehong nag-grow at magkaiba ang tinahak ng mga landas. Gayunpaman, para lang silang binigyan ng may kapal ng isang tali na pwede nilang hilahin at piliing makabalik sa isa't isa. Itinuturo ng kwento na ang totoong ganda ay hindi galing sa makeup, kundi sa taong kayang makakita ng halaga natin kahit hindi tayo perpekto. Kahit anong ayos o pag-aayos ang gawin natin, may mga taong hindi talaga marunong kumilala ng tunay na ganda ng bawat tao. At hindi rin dapat ipilit ang sarili sa isang taong hindi kayang tanggapin tayo ng buo. Tandaan din natin na kaya tayong pahalagahan ng ibang tao,
kapag marunong tayong magpahalaga sa ating mga sarili. Kaya sana ay huwag ipagdamot ang pagmamahal at pagkalinga sa mismong sarili nang sa gayon ay makatanggap din tayo ng ganoon mula sa ating kapwa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.